At sa pagkakataon pong ito, mapalad po tayo dahil makakasama natin, nasa kabilang linya po ang tagapagsalita ng Civil Aviation Authority of the Philippines na si Mr. Eric Apolonio. Magandang hapon po. Yes, magandang hapon po. Sir, umpisahan po natin ang interview ngayon kung ano po ba ang sitwasyon ngayon sa mga paliparan sa buong bansa ngayong nagsimula na nga po ang holiday season, sir. Well, normal pa naman ho yung mga operations at makakaroon kami ng tinatawag na off-land biyaheng ayos Pasko 2025 by next week, ano? At pinaghanda na ho lahat itong mga kapaskuhan na ito, yung ating 44 commercially operating airports ay nakahanda na ho yung mga facilities at yung mga tao. Nagkaroon ho kami nung tinatawag na heightened alert, meaning wala mo ng day off at saka yung mga leave, yung mga empleyado natin. Okay, sir. Yung heightened alert po, kailan po sinimulan o sisimulan pa lang po? Sisimulan po pag-start ng off-land by next week. Okay. May specific date na po ba kung kailan po masisimulan yung off-land? Inaantay po namin yung advice ng DOTR dahil sabay-sabay ho yung mga agencies na magbibigay dyan ng order si Secretary. Okay, so pero within next week po, asahan na po natin yun, no, sir? Definitely ho, well, taon-taon gano'n naman po yung sa within that range yung date na by next week. Okay po. Sir, expected naman ho na darami po ang mga biyahero po sa mga paliparan, daragsa po sa mga paliparan. Meron po ba kung saan po particular na inaasahan na darami po yung mga biyahero? Like sa ang airport po, inaasahan darami ang mga biyahero? Well, sa mga ka-operated airport po, yung 44 commercial operating airport, normally ang pinupuntahan niyan yung mga tourist spots, yung Siargao, Uswanga. But kasi yung malalaking airports dito based sa Luzon, yung at yung sa Cebu, yung NAIA dito at saka yung sa Clark. Ano po ito, separate operations po ito dahil unang-una PPP na po ito, privatized na, kaya private operators na po ang nag-operate yan. Okay po. Tapos po, sir, bukod po doon sa Oplan, ano pa po yung paghahanda po ninyo na ginawa para nga po dito sa holiday rush? Well, sa ngayon po, intact na yung ating procedure dyan sa Oplan at yung ating malasakit help desk reactivated na po yan. Ibig sabihin, isang lamesa ho yan sa bawat airport na magkakasama yung Civil Aeronautic Board, yung mga airline representative, yung OTS, PNP Group at saka yung mga ka-up personnel. Ang purpose po niya is kung ang isang pasahero ay reklamo o may problema sa booking, dyan na lang po sa lamesa na yung pupunta para mag-file ng kanyang complaint kung meron man. Okay. Sir, based po sa experience po ninyo para po sa ating mga biyahero, ano pong araw sa isang linggo mas madalas na maraming dumaragsa sa mga airport? Well, mga weekends ho, pero ngayon ho, wala nang araw kasi punuan talaga dahil holiday. Siyempre, yung iba maaga nang umaalis para iwasan yung travel rush na tinatawag. Okay po. Meron po bang nagbago sa operasyon po ng mga airport ngayong taon kumpara po sa mga nakalipas na taon, sir? Wala naman po pagbabago except nag-expand kami ng facilities para sa convenience ng mga pasahero. Kamukha ko napansin nyo, last year meron pa tayong initial x-ray pagpasok mo sa airport. Ngayon pinalis ng ating kalihim Baloy Lopez yan para mabilis at tuloy-tuloy yung pagpasok doon sa check-in counter patungo doon sa boarding gate. Sa oras naman po, wag naman po sana, magkaroon po ng flight cancellations. Meron po ba kayong contingency plan, sir, sa Kaap? Meron pong ginagawa yan. Unang-una, kung ang weather ang rason, wala tayo talaga magagawa, force majeure yan. Pero ang ginagawa mo ng airlines niyan, in advance nag-declare na sila na makakancel yung flight para yung mga pasahero na maapektuhan na advice na kaagad through social media, mga text, para hindi na sila mabalang pumunta pa sa airport kung sakali. Okay. Tapos, sir, ano po yung mga ipinagbabawal sa mga airport para po sa kaalaman ng ating mga biyahero? Unang-una ho, yung final x-ray na tinatawag, yung mga hand carry, iwasan po natin na magdala nung alam naman natin yung mga pinagbabawal, yung oversize na yung
liquid, bawal yan. Tapos yung mga power bank, tapos yung mga illegal na bagay. Nakikita ko kasi sa final x-ray yan. Ang nagiging problema naman, pag nakita nung ng OTS, kalalabas lahat yung laman ng bagahe. Humahaba ang pila kasi hindi naman pwedeng hindi inspeksyonin kung may nakita. Okay. Sir, nabanggit niyo po kanina, yung mga pasilidad po ay nag-improve na po kumpara po sa mga nakalipas na taon. Ano-anong pasilidad po iyon, sir? Karamihan po yung expanded yung ating passenger terminal. Yun ho ang mga runway natin ini-expand pero medyo siyempre matagal bago matapos yung runway. But hopefully by next year marami na tayong mahahaba. Kamukha niya Siargao, ini-expand ho yung i-expand po yung facilities ng kanyang terminal plus yung runway. Kasi ang nangyayari ngayon, maliit na aeroplano lang nakakababa dyan dahil maliit lang yung runway. Once na magawa yung extension niyan, malalaking aircraft na. Doble na yung pasaherong may sasakay sa isang flight. Sir, sa anong agency po kayo merong coordination ngayon pong holiday season? Lahat po, yung PNP AFSE Group, yung Office of Transportation Security, Civil Aeronautic Board, at lahat ng airlines. Okay po. Saka Sir, LGU. okay, maraming salamat po. Medyo kumambyo naman po tayo, sir. Regarding naman po doon sa Mayon restrictions, sir, pakipaliwanag naman po para sa ating mga tagapakinig, bakit po ipinagbawal ang paglipad po sa may facility ng Mayon Volcano? Kahapon po kasi nag-alboroto yung bulkan, kaya nag-decide ang co-op na mag-issue as per advice na rin ng PBOX na mag-issue ng notice to airman kahapon at natapos po yung kanina alas 9 ng umaga. At nag-issue ho uli kami ng bagong nota hanggang alas 9 bukas ng umaga, no? Dahil nga ho pinagbabawal yung mga aeroplano na dumikit yan malapit sa bunganga ng bulkan, no? At na from surface po 11,000 feet. Dahil napakadelikado ho doon sa makina o sa engine yung dust ng volcanic ash. Ayun, sir. Huli na lang po, mensahe na lang po ninyo para sa mga babiyahe ngayong holiday season. Sa mga biyahero po natin, especially itong magpapasko na ito, agahan nyo na lang ho pagpunta sa airport. At least 3 hours ngayon. Dati 2 hours lang, ngayon mga 3 hours na. Dahil unang-una yung traffic, papanik pa lang dyan sa airport, especially sa Manila, medyo heavy talaga. Para hindi kayo maikumbinyente. No? Pero wag naman ho masyadong maaga kasi matagal kayo mag-iintay. At least 3 hours is enough, ano? At mag-check ko doon sa mga airline concerns, social media, monitor nyo kung ano yung status ng flight para hindi kayo maabala. Ayun po, maraming salamat po, Sir Eric. Maraming salamat po.